Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rodel Tayag, asawa ni Dayan Gonzales Tayag, na pinsan ni na Kuya Rex at Ninong Roy. Kasalukuyan po kaming dumadalo sa Grace Plant Santa Maria, isang Reformed Baptist pioneering work. Po ay lumaki sa isang tahanan at eskwelahan na nagtuturo ng ibang pananampalataya. Maraming mga maling bagay ang nagawa noon at naging alipin ng mundo. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, simula po nung tunay po ako nakakilala sa Kanya, isinuko ko po ang aking sarili at mapagkumbabang tinanggap si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa kabila po ng lahat ng mga nagawa ko, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Salamat po sa Kanyang awa at habag sa akin. Ramdam na ramdam ko po ang Kanyang paggabay at pag-iingat. Nung ako po ay nasa Saudi, sa kabila ng pandemic at hirap ng sitwasyon namin magkakatrabaho, inuwi niya po ako ng ligtas at maayos dito sa Pilipinas. Ngunit ngayong gabi, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kasalukuyang pinagdaraanan naming mag-asawa. Nasa kolehiyo pa lang po ako ay nagnanais na ang aking mama na makasama ko sa France. Ngunit denied po ang una kong application. Nang maikasal po kami ni Dayan, muli niyang binanggit ang desire na iyon at nagsimula na rin po kaming manalangin tungkol dito. Sa tuwing nag-uusap kami ni Mama, binabahagian ko po siya ng salita ng Diyos. Ngunit dahil iba ang kanyang nakagisnang pananampalataya, madalas nasabihan niya ako ng di magagandang bagay. Ngunit patuloy pa rin kami sa pananalangin kung ano pong plano ng Panginoon sa aming buhay. Kung dadalhin po ba niya kami sa France to minister kila Mama o mananatili sa Pilipinas. Kung kalooban po niyang mapunta kami sa France, naway gumamit siya ng mga tao na tutulong sa amin dahil financially ay napakalaki po talaga ng gagastusin. Lumipas ang mga buwan at maraming mga bagay ang nangyari. Settled na kami na mananatili dito sa Pilipinas. Sa biyaya ng Diyos, nakapasa po ako sa civil service exam at plano ng lumipat sa gobyerno. Hanggang isang araw, pinahiram kami ni Lolo ng pang-process ng aking papers. Kaya napagpasya naming mauuna na muna ako at susunod na lamang po si Dayan sa kadahilan ng limited lang ang budget at kailangan na akong pumunta roon dahil naoperahan si Mama sa ovary at nasay naman sa Nigeria ang aking stepfather. Tinanggap na naming mag-asawa na kami ay muli na namang magkakahiwalay. Ngunit bigla nagkaloob ang Panginoon ng additional budget para sabay na maproseso aming papers. Magkahalong takot, saya, lungkot, pagkalito at pagdududa ang naramdaman namin dahil hindi naman ito ang pinaplano namin. Ayaw ni Dayan na iwan ang kanyang pamilya at talikuran ang 10 taon na pagtatrabaho niya sa gobyerno. Nagpa siya kaming humingi ng counseling kay Kuya Rex. Mga insan, kayo ay isang laman. Kaya nga, ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalay ng sino man tao. Yan ang kanyang payo upang bilang mag-asawa ay makapagdesisyon kami. Dagdag pa niya, minsan gusto ng Panginoon na isuko natin ang mga bagay sa mundo para sumunod sa kanyang kagustuhan at mga plano. Kinabukasan, dumalaw ang pastor nila nanay at tatay. Naibahagi namin ang aming pinagdaraanan dahil nagtanong siya kung meron ba kaming prayer request. Madalas, ang dami nating mga plano sa buhay. Hindi na makasingit ang Panginoon sa mga plano niya para sa atin. Kaya gagawa siya ng paraan para bitawan natin ang lahat ng ating ginagawa at sumunod sa kanyang kagustuhan, ani pastor. Bilang bahagi ng pagsamba sa aming church plant, naatasan akong magbasa ng Genesis chapter 22. Ito po ay patungkol sa pagsunod ni Abraham sa utos ng Diyos na ialay ang anak niyang si Isaac. Walang pagdududa at walang alinlangan na sumunod si Abraham sa Panginoon. Pinakita ni Abraham ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon Diyos at ito ay nangusap sa aming mag-asawa. Gusto niya na isuko ko ang lahat ng aking mga plano sa aming buhay. Isuko ni Dayan ang kanyang trabaho at sumunod sa kanya. Kaya kagaya ng ginawa ni Abraham, walang pag-aalinlangan po naming isinuko ang lahat ng pinangahawakan namin dito sa mundo. Nagdesisyon po kami na mag-resign na sa aming mga trabaho. Kahit na ang dami nagsasabi na hintayin muna namin ang resulta ng visa application para sigurado. Hindi po madaling talikuran ng lahat ng mayroon kami dito sa Pilipinas. Ito po ang aming comfort zone. Ngunit kung ang kalooban ng Panginoon, nadalhin kami sa unfamiliar places,
magtitiwala po kami sa Kanya ng buong puso. Noong October 2 po ang aming schedule for appearance. After 2 weeks po lalabas ang resulta ng aming visa application. May takot at kaba sa puso namin, pero mas nangingibabaw na ang lubos na pagtitiwala namin sa mga pangako at plano ng Panginoon Diyos. Dama ang comfort at peace kahit hindi namin alam kung anong mangyari. God is faithful, He is sovereign, alam na niya ang wakas nito. Kahit na hindi kami pamilyar sa prosesong pagdaraanan namin, kahit na walang kasiguraduhan, kahit hindi namin alam yung hirap at pagsubok na posibleng maranasan namin habang kami ay nasa daan na iyon. Ang tanging pinangahawakan lamang po namin ay ang kanyang mga pangako. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, "Keep your life free from love of money, and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you." Walang hinangad ang Panginoon ay kasasama natin, kundi para sa ating kabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa atin ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ang kailangan lang nating gawin ay makinig, sumunod sa Kanya, at isuko ang ating buong puso at isip. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.